Isang mapagpala at matagumpay na araw sa lahat at sa ating pagpapatuloy. Ang title po ng ating mensahe ay Sola Gratia or Grace Alone. Ito po ay a Latin word ng ibig sabihin tanging sa biyaya lamang ng Diyos. Dito po sa Matthew 20, 1-16, ito po ay kwento ng isang may-ari ng vineyard o ng isang ubasan at nangangailangan siya ng mga trabahante at nag-hire siya ng mga tao at binayaran sila ng tamang kabayaran ng kanilang trabaho para sa buong araw. Ngunit dahil sa habag ng Panginoon, tumawag siya at nakita niyang kulang, nagtawag siya ng mga 9:00, meron din siyang tinawag na mga 12:00, may tinawag din mga 3:00, at may tinawag sa pinakahuli ang mga 5:00 na malapit na matapos. Ngunit sa kwento po ay nung araw at matapos ang kanilang trabaho, sila po ay binayaran ng Panginoon at inuna ng Panginoon ang mga nasa huli at binayaran sila ng sapat na bayad para sa kabuuan, hindi dahil sa kanilang ginawa. Ngunit inaakala ng mga taong nauna na nagtrabaho ay makakatanggap sila ng bonus. Ngunit sa umpisa lamang ay nagkaroon naman sila ng agreement na ganito lamang na bayad para sa kabuuan ng kanilang trabaho. Ngunit nandun po ang kanilang inggit at masama ang kanilang loob. Ngunit ano po ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, sa passage po na ito ay ma-encounter natin ang isa sa mga most offensive parable ni Jesus. At sa pananaw ng tao, sa perspektibo ng tao, parang hindi fair yung ginawa ng Panginoon. At ito ay may malalim na kahulugan patungkol sa kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan po ay hindi sahod, kundi ito ay biyaya, kaya tinawag na sola gratia. Salvation by grace alone, not by works. Hindi dahil sa iyong trabaho kaya ka naligtas, kundi ito ay biyaya ng Diyos. Una pong punto ng mensahe is not fair. Sinasabi ng mga iba na nagtrabaho naman ako ng mas maaga. I work hard, di ba? Ito po ang danger pag ang tao ay kinukumpare niya ang kanyang sarili sa iba. Minsan, meron ba tayong kapatiran na kinukumpare natin yung buhay natin sa kanila o sa mga taong matagumpay? Ngunit mga kapatid, ito ay gawa ng dyablo if we compare ourselves to others. No? Dahil iba-iba po tayo ng talento at iba-iba ang regalo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Una, hindi po ang Panginoon nakatingin sa trabaho o work-based mentality. Ang work-based mentality ay isang kaisipan para sa mga sanlibutan. Kung nagtrabaho ka, di babayaran ka. Ngunit ang Panginoon hindi ganon. Hindi na siya nakatingin sa trabaho. Merong nagtrabaho ng 3 oras, 5 oras, 1 oras, 8 oras. Ngunit hindi ito ang pananaw ng Panginoon. At sabi ng iba, I serve more. Ginawa ko ang lahat. Nagsilbi ako sa Panginoon, nagsekripisyo. Matagal na akong Christian. Again, ang kaligtasan po ay hindi sweldo, no? Kundi regalo. Lahat po tayo ay nagkasala at sa pamagitan ng biyaya lamang tayo na pawalang sala na justified. At hindi po dapat natin i-claim ang ating rights sa harapan ng Panginoon katulad ng mga unang worker. Feeling nila entitled sila sa kanilang trabaho. Di ba dapat mas malaki yung amin? Pero ang ang katotohanan, wala naman talagang utang ang Panginoon sa kanila. Ang sapat naman ang binayad ng Panginoon sa kanilang trabaho, yung mga nauuna. Ganito tayo minsan,
Panginoon, marami po akong ginawa, ako ay nagkaloob, ako ay nag-serve sa inyo. As if may utang pa tayo sa Panginoon. Mga kapatid, wala pong utang ang Panginoon sa atin. Dapat po malinaw yun sa atin. Amen? Tayo po ay hindi may-ari ng biyaya. No? Ang Diyos ang nagkakaloob ng biyaya, kaya ipinagkakalob niyang biyaya kahit kanino. Tayo lamang ay tumanggap ng biyaya. Amen? Kaya hindi tayo mararapat na maningil sa Panginoon. No? Minsan parang naniningil pa tayo sa Panginoon. Ang ugat lamang nito ay inggit. Mga kapatid, ang inggit ay hindi isang magandang pag-uugali. Ang tunay na issue po dito ay inggit, hindi yung injustice, yung pagiging unfair. May kaisipan sila, yung mga taong nauna, na nainggit sila sapagkat sila ang inuna, sila ang nauna, ngunit sila ang nahuli. Silang mga nauna, kapantay ang kabayaran ng kanilang trabaho sa mga nahuli. Ngunit, sino ba tayo sa may-ari para magtanong? Inggit lamang ito. Tulad ito ng mga buhay ng mga Israel at ng mga Pariseo, sapagkat nainggit sila at hindi nila kiniklaim nila ang kanilang karapatan. Kaya naman napunta ang biyaya para sa mga hindi deserving, katulad nating mga hintil. Amen? Kaya application natin po dito, kapag naiinggit ka sa blessing ng iba, baka nakakalimutan mo na ikaw mismo ay binigyan ng biyaya na hindi mo deserve. Kung meron tayong kapatiran na umasenso, bigla na lang, maaring yun ay kaloob ng Panginoon. Tayo rin naman ay nakatanggap ng biyaya at grasya ng Panginoon na hindi natin deserve. Kaya ang Diyos ang may karapatang magbigay at magpala sa bawat isa sa atin. Kaya point number 2, sola gratia or grace alone. Ang lahat ay biyaya galing sa Diyos. Amen? Ang sinasabi ng iba, first come, first serve. Kami ang nauna, kami ang dapat pagsilbihan. But sa Panginoon, the last will be the first and the first will be the last. Yung mga nauuna ay mahuhuli at mga nahuhuli ay mauuna. Ito ang prinsipyo ng Panginoon. May dalawang klase ng grupo ng tao dito sa kwentong ito. Ang may kontrata, yung unang may kontrata na hinire sila ng Panginoon, bibigyan sila ng trabaho. Ngunit kung mababasa po natin na maigi, yung mga nagtrabaho ng alas 9, alas 12, alas 3 at hanggang alas 5 ay wala naman silang nakita lamang ng Panginoon na parang kailangan nila ng trabaho. Kaya sabi, magtrabaho kayo doon kasi kulang pa, no? So, wala silang expectation because ang expectation nila is grace mindset, no? Hindi sila contract mindset. Ito yung mga taong bayaran, nagtatrabaho dahil sa bayad. Pero yung mga taong nagtatrabaho sa biyaya, no? They were so thankful. Ito po ang kaisipan at puso ng Panginoon. Hindi siya naghanap ng mga manggagawa para magkapera sa kanila, para sila ay abusuhin. Dahil sa habag ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig, kaya nakita niya na kailangan nilang ng trabaho. Sabi nila, wala namang nag-hire sa amin. Kaya wala kaming trabaho, sabi nila sa Panginoon. The vineyard owner represents God. Hindi siya nangangailangan ng ating talento, ng performance natin, o anuman yung achievements natin. Sabi ng Acts 17:25, He is not served by human hands. Ang gawa ng kamay, ang trabaho ng kamay ay hindi sapat. No? Hindi niya kailangan ng tulong ng bawat isa sa atin. He doesn't need us. Kaya pag ginamit tayo ng Panginoon, isang malaking pribilehiyo kung ikaw ay gamiting pastor, gamiting MC, praise and worship leader, God wants to use you. But He is gracious, no? At He is fair at mapagbigay ang Panginoon para sa lahat. Ang grace ay kabaliktaran ng expectations. Kung nag-i-expect tayo, di sumasama loob natin. Pero yung grace,
walang expectations at all. Hindi tumatanggap ng anumang kabayaran sa kanilang trabaho. Amen? In God's kingdom, the undeserving are accepted at ang hindi karapat-dapat ay tinanggap. No? Actually, baliktad ang Panginoon eh. Yung hindi karapat-dapat, siya pa yung ginagamit. Yung mga mahihina, siya pa yung ginagamit. Yung walang alam, siya pa yung ginagamit. Hindi yung matatalino, malalakas, may mga pinag-aralan. Hindi po. Kaya yung mga latecomers, yung mga nahuli, winelcome niya. Yung mga sinners, pinawalang sala niya. Kasi hindi siya nakabase sa oras, siya ay nakabase sa biyaya. No? Kaya tayong mga evangelists, magkaroon tayo ng tamang mindset, no? Tamang kaisipan. Ano bang mindset ninyo? 'Di ba? Naalala niyo yung message? Mindset of Christ. Be thankful. Iset natin yung kaisipan natin na salamat, Panginoon. Hindi mapagmataas, mapagmalaki. Pinili ako ng Diyos, hindi dahil karapat-dapat ako. Amen? What do you have that you did not receive? Wala naman tayong bagay na tinanggap hindi galing sa Diyos. Yung hininga, talento, buhay, galing yan lahat sa Diyos. Wala tayong ipagmamalaki talaga sa Panginoon. Walang lugar ang mga mamataas sa biyaya. Amen? Lahat ng bagay na meron tayo, tinanggap lang natin sa mundo. Nung ikaw ay pinanganak sa sanlibutan, may dala ka ba? Wala. No? Lahat ipinagkaloob ng Diyos. Kaya huwag kang magreklamo, rejoice, do not grumble. No? Yung mga unang mga workers na hinire, nagreklamo sila sa Panginoon eh. Hindi tayo dapat maging ganito, mga mananampalataya. Instead, magpasalamat tayo kung nauna tayong tinawag ng Panginoon, nauna tayong ginagamit ng Panginoon, nauna tayong binless ng Panginoon. Magpasalamat, huwag tayong mainggit. Pag may taong binless din ng Panginoon, magsaya tayo para sa kanila. Tulad ng isang tao na nagkasala at nanumbalik sa Panginoon, libu-libong mga anghel na nagsasaya. Amen? Kasi dapat nating maintindihan ang biyaya at hindi mag-inggit. Amen? Magdiwang pa nga tayo pag ang tao ay binibless ng Panginoon. Serve with joy. Pag nagsiserve tayo sa Panginoon, dapat masaya tayo. Hindi para, sasabihan ako ni pastor magaling o bibigyan ako ng bonus. No? Huwag tayong magtrabaho para sa pera. No? Ang evangelism ay hindi para magkaroon ng favor para sa'yo. Dapat gumawa tayo ng walang bayad. Amen? So, dapat ang puso natin ay magpuno ng pasasalamat, overflowing gratitude. Amen? Sapagkat tinawag tayo kahit hindi tayo deserving. Hindi patungkol sa pera o sa mga ginagawa natin, kundi kung sino tayo. Ginagawa natin ang mga bagay na ito sapagkat alam nating may Kristo tayo sa buhay at dahil sa Ebanghelyo. Konklusyon, mga kapatid, walang lugar sa gospel ang mapagmataas. Kaya huwag kang malaki. Huwag mong sabihin, it's not fair, Panginoon. Sabihin natin instead, it is grace of God. Amen? Huwag tayong magsabi unfair. Hindi. Lahat ay biyaya ng Diyos. Kasi alam nyo ba mga kapatid, kung ang Diyos ay only fair, kung fair ang Panginoon, lahat tayong mapaparusahan sapagkat tayo ay nagkasala. Ang fair na dapat nating matanggap ay kamatayan. Pero ang Diyos, hindi siya nagtimitingin sa gawa natin. No? He is a loving God. He is a gracious God. No? Kaya tayo naligtas. No? So, ang tunay na katanungan ay hindi, bakit pareho yung bayad? Bakit parehas naman? Ba't parehas lang na may ligtas? Di, sa huli na lang ako maligtas? Hindi po. Ang mahalagang katanungan, bakit ako binigyan ng biyaya ng Diyos kahit hindi ako karapat-dapat? Amen? So, mula ngayon, stop na natin ang mag-compare sa sarili. Stop na mag-claim ng ating rights, ng ating mga gustong gawin. Stop na mag-complain.
but start na magpasalamat, magsabi, Lord, salamat sa iyong biyaya. Ako ay ligtas. Amen? I realize po sa mensaheng ito na kaya pala yung mga nauuna ay nahuhuli sapagkat si Kristo ay nahuli para sa atin, di ba? Siya yung nauna pero nagkatawang tao siya, pakumbaba siya para tayo ay mauna. Amen? Actually, hindi naman tayo talaga nauna, nahuli tayo. Sapagkat si Kristo nga hindi nagpapalagay sa una, siya ay nagpapakumbaba. Amen? Though He is rich, yet He forsake and He became poor. Bagamat siya ay mataas, Diyos, ngunit nagpakababa siya. Kaya nawa ang biyaya ng Diyos ay laging sumagana at sapat sa bawat isa sa atin. God bless you.